Hello mga ka-Antrep! Good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shout out po kay Sir Ande J. Dilhilio. Ayan. So ang sabi niya po ay sino po ang masusunod sa labor? Siya po ba or mekaniko? Okay, bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan about sa labor, kung sino ang dapat masunod or kung sino ba ang dapat na mag-set ng boundaries o kaya mag-set kung magkano yung mga singil sa labor. Kung bago ka pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na videos. So iba-iba po ang style, iba-iba ang diskarte, iba-iba ang pamamalakad siguro ng mga shop owners, Pero for me, hindi kasi natin pwedeng panghimasukan yung may mga rules and regulation ng mga shop kung ano yung rules nila. Pero since ang halimbawa opinion ko ang tatanungin dito po sa amin, kung halimbawa po ang kumbaga in-house yung inyong mekaniko dito sa amin, halimbawa in-house kumbaga ibig sabihin in-house ay dito siya regular na pumapasok, dito siya nagtatrabaho. Yung tools sa amin, yung mga kagamitan sa amin lahat, and then nagtatrabaho siya dito at ang parte ng shop namin, ang parte namin sa labor dito sa shop ay 20%, 80% ang napupunta sa mekaniko. So sa amin po, ang sa amin po dito, or siguro naman mag-agree din yung ibang shop owners, mekaniko, ganun. Depende siguro sa kanilang ang usapan or sitwasyon or setup. Dito sa amin ay ang nagsisingil or set ng kung magkano ang labors ay ang mga mekaniko po. Syempre sila po ang nagtatrabaho, sila ang gumagawa. Pero syempre as time goes by, alam na rin namin, kumbaga naging familiar na rin sa amin kung magkano yung singilan sa mga gawa. Tapos hindi rin siguro masama din kung halimbawang tayong mga shop owners is magbigay ng konting suggestion, 'di ba? Suggestion or opinion, input doon sa pagdating sa labors. Kasi ang mangyayari niyan halimbawa, kung hahayaan nyo na overpriced, depende po ito kasi dito naman sa amin, sa mekaniko namin, experience ko, hindi sila overpriced talaga, hindi sila nananaga, kumbaga ng labor sa mga customers. So, sakto lang, tama lang. Ang hindi lang tayo masyado mag-discuss ng mga medyo malalalim na bagay pa kasi syempre hindi rin natin alam yung mga singilan ng ibang shop. So, dito halimbawa, hinahayaan ko sila na sila talaga ang mag-set ng labors. Pero halimbawa, kung para nakikita ko na parang medyo madali lang, tapos parang mataas yung tinatanong ko kung ano pang mga ibang ginawa, bakit tumaas yung labor. Ayun pala, halimbawa, ang sabi ay ganito lang, bearing lang, ganon. Tapos papagawa pa pala ng brake pad, ganon, 'di ba? Tapos yung may mga additional. Kaya halimbawa minsan brake shoe lang, alam na namin yun, halimbawa na 50 ang palit ng brake shoe. So madadagdagan yun kapag nagpalit pa ng mga bearing at saka ng ng brake pad, ganon. So tinatanong ko ang mekaniko kung magkano yung labor pag nakita ko. Pero pag ganun kasi, halimbawa, bearing lang, yung isang gawa lang talaga na alam ko na kung magkano yung laboran nun, okay na yun, diretso ko na yung lista doon sa aming labor, listahan ng labor na notebook. Pero usually kapag, syempre magtataka ka minsan, marami mga trabaho, tapos bearing lang or gulong lang or ganito lang, tapos natagalan, tapos nang hingi ng mga dagdag na piyesa, ginagawa ko, tinatanong ko talaga ang mekaniko kung magkano, para sila yung magsasabi kung magkano ang labor, para hindi rin mag-isip kasi yung customer na gawa-gawa ko lang yung labor, na baka hindi naman talaga ganun yung singil ng mekaniko, since ako yung nag-set, baka
isipin ng ng customer na gawa-gawa ko lang or ako nag-overprice. Hindi kagaya nung galing sa mekaniko talaga, siya yung magsiset. Pero, syempre mararamdaman din natin ang shop owners kung overpriced ba or hindi. Pero usually naman may mga fixed na may mga fixed na amount or price doon sa mga labors na kada gawa. Pero, halimbawa, may kasi ako na experience, kapag halimbawa may na-experience kami before, na ang aming mekaniko doon sa kabilang shop, sa naunang shop is outbound. Outbound tawag ko doon, yun naman yung yung nakiusap siya sa amin. May shop na siya pero wala siya mga pyesa, mekaniko siya. Nakiusap siya na kung pwede doon siyang mag-shop sa amin. So baguhan pa lang kami noon, bago pa lang, na kung pwedeng doon siya mag-shop sa tindahan namin mismo. Dinala niya yung mga, pumayag naman kami kasi nga it's a win-win situation, 'di ba? So pumayag naman kami na dalhin niya doon yung compressor niya at saka yung pang-bulk kit niya at saka yung mga tools niya, mga basic tools lang naman yung mga meron siya. So ang nun, yun yung fallback pag mga ganon. At hindi lang siguro kami ang naka-experience nito, siguro lahat ng mga shop or shop owners na may mga outbound na mga mekaniko. Yun ba yung mga mekaniko na wala silang parte sa labor? Yung mga mekaniko na diretso sa kanilang labor, kanila lang lahat ng labor, doon nagkakaroon ng tendency na nagkakaroon ng overprice. In my experience, kasi may nag-share din sa atin na isa nating ka-antrep, na ganun yung nangyari sa kanila, na ganun yung nangyari sa kanila, na nag-overprice na yung yung singil ng kanyang mekaniko, outbound yun siya. Siyempre, din siya, 'di ba? Kumbaga, niya rin, nasa survey, na pag-aalaman din na ibang siya pag ganitong gawa is ganito ng labor. Nung dumating daw yung point na sinita niya, since nga medyo lumalaki na rin yung ulo ng kanyang outbound mekaniko, doon siya sinabihan na wala siyang pakialam kung magkano ang singil niya sa labor dahil siya ang nag-invest ng mga tools na ginagamit niya diyan sa pagmimekaniko niya. So ang tendency nun, syempre kapag overpriced ka, nananaga ka, hindi ka na rin babalikan ng iyong customer. Kumbaga isang beses ka lang yan papagawaan, hindi na uulit sa inyo yan. So sino ang apektado? Apektado si shop owner, si shop, ang sales, at syempre ang mekaniko din. Which is ganun din yung nangyari sa amin doon sa kabilang shop noon, na outbound yung aming mekaniko. Siya ang nagkokontrol ng lahat ng syempre wala kaming kasay-say. Medyo mataas na talaga yung singil niya. Kasi halimbawa, yung mga simpleng gawa na alam mong nasa 50 pesos lang, ganon, sisingilin niya ng 80, 100, nananagaba. So apektado rin ang shop noon, ang sales ng shop kapag ganun. Kasi ang tendency, hindi na bibili doon sa iyo ang tao at hindi na ipapagawa doon. Doon na lang sila sa ibang shop na hindi mananaga ang mga mekaniko. So, tayo as shop owner, pwede nating hayaan na ang mekaniko ang magsingil kasi sila naman ang gumagawa. Pero nung halimbawa before, nung kaka-start pa lang ng mga mekaniko, inalam ko rin, tinatanong ko kung magkano mga ganito, magkano ang gawa natin. At syempre, time goes by, malalaman mo rin. Maliban na lang talaga kung halimbawa ito lang yung sinabi, tapos magpapadagdag pa, halimbawa brake shoe lang, ay magpapagawa na lang din ng front fork wheel seal, magpapagawa na lang din ng knuckle bearing, so marami na dagdag. So hindi ka na ma-fix doon. Pero halimbawa isang gawa lang, ma-fix na yun kasi kung magkano ang labor ng mga ganong klaseng gawa. Halimbawa, linis carburetor, yan fix yan. Pag linis carburetor, 50, bearing 50, ganon. So sila ang talaga, sila ang nakakalam or sila ang masusunod sa pagpresyo ng labor. Pero pwede rin tayong mag-suggest yan para parehong win-win, parehong hindi sila mawala ng kita. Kapag halimbawa mga customers, di ba, nataga nila or hindi na babalik sa kanila, mawawalan din sila ng kita. Usually kasi nadadala ang mga customer di ba? Kumbaga, ganitong gawa lang, siningil ng 1.5, gano'n, na hindi naman sana 1.5 ang singil doon, nasa 800 lang, gano'n. Pero siningil ng 1.5, so madadala talaga, hindi na babalik doon ang customer, apektado ang parehong party. So isa din yun sa nakikita ko na na fallback or disadvantage kapag may mga outbound ka na mekaniko. Usually lumalaki ang ulo nila, hindi naman lahat, hindi karamihan, siguro may iilan.
Pero ang nagiging end, alam nyo ba yun, yung pinaalis ko na yun siya, kasi lumalaki na rin ang ulo. Siyempre, outbound mekaniko siya, di ba? Maganda ang kita, gumaganda ang kita. Ang ginawa niya, na mili siya pa unti-unti ng mga bearing, ng mga engine sprocket, kadena, rear sprocket sa bahay niya. Pag may pupunta, pag may pumupunta sa shop na, halimbawa, ganon, papalit ng ganon, sasakay niya sa motor, dadalhin niya sa kanila, yun pala, yun, aalokan niya ng stock niya doon na pyesa, at yun ang ikakabit niya. So, hanggang sa, nung ano na talaga, napuno na ako, na hindi ko na kayang pagpasensyahan, pinaalis namin. Alam niyo ba nung pagpaalis ko sa kanya, syempre, tinuloy niya yung pagsa-shop niya. Wala din nangyari, hindi rin nag-succeed, hindi rin nagtuloy-tuloy kasi syempre sanay siya sa kita na nung doon pa siya sa shop na mabilis ang kitaan. Kasi nandiyan nga naman ang pyesa, pupunta doon talaga ang tao, di ba? Maliban na lang doon sa mga kakilala mo na sasadyain ka punta doon. Tapos noon, nag-tricycle siya. In-stop niya na rin yung pagmimikaniko niya kasi kulang na ng customer. Yun din nga kasi nananaga, di ba? Kung doon sa shop lang namin siya nagtatrabaho as outbound, nananaga siya. So, hindi na pupunta doon sa kanya, nadala na yung mga customers niya sa labor. Tapos, nung nagkaroon na kami ng branch dito, 2 times siya sa akin, nag-ask kung pwede siya dito. Hindi ko na siya tinanggap. So, wala nang hindi na siya nakabalik sa amin. And then, ayun, nagta-tricycle siya hanggang ngayon. Marami akong experience, mga ilan yan sila. Na pag lumalaki na ang mga ulo kasi, doon na nang nunuwag na kala mo sila na ang magaling. So may mga kakilala ako na mga lumaki ang ulo na mga mekaniko, nilakihan ng ulo ang mga shop owners, pinaalis, hindi sila nakabalik. Wala din silang permanenteng shop na napapasukan. Yung isa, yung taga malayo pa nag-message sa akin na hindi niya na kinaya, grabe nakalaki ang ulo, grabe ka-demanding. Pinaalis niya, wala ding permanenteng shop. Dito nga din, 3 yung gustong bumalik nung mga nakaraan na umalis at ang may pinaalis ako, kaya yun, hindi na sila nakabalik, wala din silang permanenteng napapasukan. So yun yung yun yung mahirap pag sa mga mekaniko na lumalaki ang ulo. Yun yung sakit kasi talaga ng mga mekaniko na mga iilan na kapag nakikita nila importante sila sa shop, dyan yung mga mindset na hindi lalakas ang shop nyo kung hindi dahil sa amin kung wala kami. Mind you, kayo dyan, nag-apply, may shop na existing na, diba? So, may man yan, may mekaniko, wala, tuloy ang negosyo nila. Malakas nga lang pag may mekaniko. Same thing with the mekaniko. Nasa shop ka, umalis ka, magsarili ka, mas malakas naman ang kita kapag nasa shop ka. Kasi doon ang bagsakan ng mga customers. Sasadyain ka doon or mag-on call sa'yo, yung mga kakilala mo lang din talaga, di ba? Kaya nga yung mga umalis gustong bumalik kasi sanay sila sa kita dito nung nagsarili sila. Hindi ganun kaganda yung kitaan, pero kailangan na nilang panindigan kasi, di ba, hindi na natin tanggapin ulit once na umalis na, di ba? So, yun lang, lalo na yung nakakainis yung umalis sa'yo, lilipat sa ibang shop, tapos hindi nag-work, mahina ang kita, umalis ulit, gustong bumalik. It's a no-no na talaga. Kasi yun ang lalong magpapalaki ng ulo nila kapag tinanggap pa natin sila ulit. Para alam nila kung ano yung ginawa nila at ano yung nawala sa kanila. Okay, so yun lang po. Thank you very much and see you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga baguhan pa lang at hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye mga ka-antrep!